Turn to Jesus and don't delay. Isa sa nami nga challenge sa aton sa adlaw. In following Jesus Christ, isa sa mga butang nga ako nakita na mo ini, hindi ka na magulat sang dason, buwas, or sunod nga adlaw. But thank God for that reminder. Turn to Jesus, do not delay. He never promised us for tomorrow, but He promised us for today. Kay basi buwas, ulihi ka na. That song nag-remind sa aton, like that song, One Day at a Time, because maybe, ina nga adlaw, hindi na mangin aton. Maybe buwas, hindi na mangin aton. That's why, choose Jesus today. Following Jesus Christ, isa sa mga hapos ihambal, but budlay nga iga himuon, kay ga practice sa mga Kristohanon. Because ang luyag naton nga mga tumuluo, luyag naton nga Kristohanon, because we want Jesus as Savior, but not as Lord. Gusto naton siya nga manluluwas, kundi naton gusto nga mangin Diyos sa aton kabuhi. Kaya nga man, kaya kung gusto naton siya nga mangin Diyos sa aton kabuhi, siya ang may kontrol sang tanan. Siya ang nagagahom sang tanan.
Siya ang una sa tanan. But then, kadamo sa mga Kristohanon, kadamo sa mga sumulunod ni Ginoong Jesus today, that we only want Jesus to be Savior, nga aton manluluwas, ag hindi naton Diyos. Kaya kung yung tulukon, kung gusto naton siya nga mangin Diyos sa atong kabuhi, siya ang nagahimo kang nagagiya sa atong tanan. Ang tanan taghimo directed sa Ginoo, kang tanan ginahimo para sa Ginoo. As Paul said in 1 Corinthians, in whatsoever ye do it all for the glory of God. Ano maghimin mo, either you eat or drink, himo naton sa pagimaya sa Ginoo. Because our God, He is not a selfish Lord, but sacrificing Lord. Kuyutol pang doon kung paano siya nangin Diyos sa imo kabuhi. Hindi siya selfish nga klase Diyos, kundi self-sacrificing Diyos. He offered Himself para sa akon kag para sa imo. He gave His only begotten Son. Agud nga ako, kagud ikaw, makaangkon sang kaluwasan. And making Jesus Savior, nga wala siya nangin Diyos sa makabuhi, bosingon, ginalimitahan mo lang kung diin nga bahin ang pwede hatag mo sa Ginoo. Ini para sa Ginoo, ini para sa kukugalingon. Nga nalipat kita, nga ang tanan nga ara sa atong kugulingon, at tanan na enjoy naton today, hindi man na aton, iya man na sa Diyos. The wealth that you have, resources that you have, trabaho nga may ara ikaw, hindi man na imo. Ginpagamit na sa Ginoo sa imo. We are but all stewards sa ginhatag sa Ginoo sa aton. But kung kaisa, wala naton nga taga-antion ang Diyos sini. Yet making Jesus Lord and Savior boslingon, allowing Him not only to save you, di lamang luwason ikaw gikan sa kalaglagan sa imperno, but also isa kadako nga bahin nga ang tanan para sa iya, ang tanan sunod gid sa iya. Kabay pautod sining adlaw nga sa aton nga pagtuon sa sining nga topiko, sining nga subject, following Jesus, makita naton ang kamatuoran. And will encourage you sa aton nga pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Matindot ta tanan palihog. Luke chapter 14, verse 25 to 33. Large crowd were traveling with Jesus, and turning them and said, "If anyone comes to me and does not hate father, mother, wife, and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple." 27. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. 28. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? If you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you. Saying, verse 30, saying, this person began to build and was not able to finish. 31. Or suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? 32. If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. 33. In the same way, to those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple. Mapray kita. Ginoo, magatuon kami sining pulong nimo. As mga sumulunod ni Mamay, as your disciples, as mga tumuluo, mga followers nimo. Teach us, Father. Open our hearts, O God, in our mind. Nga pagkatapos sining Ginoo, makahimo kami sang amon tutuod nga desisyon on following you, O God, as our mentor, our teacher, isa katawo nga nagauna sa amon. O Diyos, nagapangayo ko simo,
hatagis ang gawin mong pulong sa adlaw. Buks yaman ti pusoon ka mga panahon na, O dear Father, as we ponder upon your word, let the Holy Spirit, O God, to convince us and convict us sa pag-aplikar sini sa amon mga tagipusuon kag sa amon tatagsa ka mga kabuhi. Amon niyang pangamuyo. Natugyan amon sa ngalan sa maluluwa si Kristo Jesus. Kabay pa. Magalingkod kita palihog. From verse 25 as sa verse 33, kapila ka bisis ginbalik dara ang word disciple. Kag mga requirements of being a disciple. Huwag tulokon ang ina nga passage. Ang Luke chapter 14, nagabasa aton sang pagtulok naton in contemplating the cost of following the Lord Jesus Christ. Kagabal dira, ang disciple. Kung habang ang disciple is a noun, ang gingamit na sa inang passage, halin sa verse 25 as sa verse number 33. Iabot siningon, a follower, sumulunod, estudyante, sang iyang mentor. Sa karon nga ito nakitaan, sa kalibutan, grabe kadamo sa mga true mentor. Only few is a true mentor. Kadamo sa mga tormentor nga aman, luyag lang itagaan ka sa mga negative na comment, and that comment nga pwede maglaglag sa imo, kag hindi magdala sa imo sinsakto. But then magabal ka nga mentor, Ginoong Hesus ang ato tutod nga mentor, and even mga tigulang nga mga turan simbahan na pwede mangin mentor, inabalang gadala sa imo padulong sa tutuod nga pag-alaga sa Dios. Amo ni ang disciple, a follower and student of mentor or teacher or other figure. Isa pagid ka-meaning sa disciple, one who accept and assist in spreading the doctrines of another or sa pulong sa Ginoo. Ginmutol pang doon ang pulong dira nga disciple, isa nga ginbato nimo kag ikaw nag-assist kung paano i-spread, ipalapnag ang iya nga teaching. Ang teaching ni Jesus Christ, ang pagtudlo na Ginoong Hesus, a pupil, a follower. Then, aritulokan nato karon ang definition sang sining word nato nakitaan disciple. Daso kapila ka bisis kay balik-balik ni Jesus ang ina nga word dira, if you will not hate your father, your mother, your wife, your brothers and sisters, and even your own life, you cannot be my disciple. Pag-abot mo sa nga passage, gibalan, you cannot be my disciple. Asa pag-abot mo sa verse number 33, it is said, kung may ara sa imo dara nga di mo masikway ang tanan nga ara sa imo, you cannot be my disciple. Utod, to be a true disciple, to follow Jesus, you have to, number one, love people, but love God more. Verse 26. Latawa balay mo nga Biblia. Latawa nga ba sa verse 26. Agud nga mangin isa ita, kamaayo, katutuod nga sumulunod na Ginoong Hesus, you must love people, yes, higugmaunta ang mga katawhan, but love Jesus more. Kung mas labi pagit pagpalangga naton sa Ginoo. Dira sa verse 26. Ara ang call, the radical call to commitment. Ang radical call to commitment. If luyag ka tutud ka sa Jesus Christ, Jesus delivers a challenging message. Ang challenging message niya sa mga followers, if anyone comes to me, kaya nga sa verse 26, and does not hate father, mother, wife, children, brothers and sisters, yes, even their own life, such person cannot be my disciple. Ti pastor, kontrahon ko gid gali ang akon ginikanan, kontrahon ko gid gali ang akon asawa, akon nga bana, kaugutan ko gid gali sila, kaagod mang disciple ni Jesus Christ? Hindi. Talupado naton ang iya diring interpretation sa ini nga passage kung paano ginhambal gingamit ini nga verse. Ang ini nga passage ginhambal Jesus Christ, nagtudlo siya sa iya nga comparison
on love and compassion elsewhere sa pulong sa Ginoo. Kaginhambal niya ini, ang paggamit ra sa passage in verse 26, ang mga tulokon dira, gingamit ni Jesus Christ during the Jesus Day. Remember, sinong iyang audience? Ang immediate audience Jesus Christ, hindi kita, but the Jews. Kaya mga Jews nga ini, maalam na sila sa kasuguan. That's why Jesus said, if gusto ka magsunod sa akon, gusto ka sumulunod ni Ginoong Hesus, kag hindi ka kabalo magkaagig si imo tatay, si imo nanay, si imo asawa, si imo kabataan, si imo utod nga lalaki, kababahi, o kung sa imo kugalingon, hindi ka mangin disciple. Gingamit is Christ, ang aton dira isa sa aton nga figure of speech, ang hyperbole. It is a comparison. Kag gingamit niya ang cultural context. Anong ilang nga cultural context sa mga Hudiyo? Kung matulog ka sa cultural context, paano sila magpakita silang gugma silang parents? Paano sila magpakita gugma silang brothers and sisters? Paano sila magpakita gugma sila sa kapariyo nga tawo? Ilang loyalty. In Jesus, gingamit niya ang hyperbole and cultural context of His time. The context of Jesus' ministry. Ang inang abuot silingon dira sa word nga hate, hindi literally nga kagutan mo ay kugilingon mo. Kagutan mo parents mo. Kagutan mo mga utod mo. But rather, ang buot silingon ni Jesus Christ is an expression of prioritizing one's commitment to Jesus above all else. Nga unahon ginaton ang aton gugma sa Ginoo, ang aton pagpakita commitment sa Ginoo labaw sa satanan nga butang, even the closest family ties. Kag si Ginoong Hesus nagtawag sa tanan niya nga mga sumulunod, the radical commitment. Kag nagpangabay siya sa tanan to put their allegiance to Him above any other loyalty. Number 1, prioritizing our love to Jesus. Kung ang imo pamilya, ang inyong nga closeness in your family, nagdala sa imong hindi ka magpalapit sa Ginoo, inapunggan ka sa pag-alaga sa Ginoo, keep distance to them. Kung ang imo bata, ang imo nga utod, imo asawa, amo nagdala sa imo laglag sa imo, padulong pag-alaga sa Ginoo, keep distance to them. Amo nang busingon niya. Hindi kay kaakigan mo sila, hindi kagugutan mo sila, but distansya ka lang gamay. Because you want to grow spiritually. You want to grow in your relationship with God. Kaya yung kaisa, ang aton na tabo, kabataan, luyag mag-alaga sa Ginoo, ang parents, pero hindi luyag mag-alaga sa Ginoo. Pasugtan naton sila sa ibang activities sa kalibutan, pero kung sa simbahan, daw alanganin. Hindi lang anay ito magkato sa church. Hindi lang ito mag-attend, hindi lang anay mag-join. Pero kung sa ibang gani nga buluhaton, sige join ka may grade na, dugang pa na sa imong nga grade. And sometimes parents also, in a relationship, utod ka na gugma, butslingon doon na Jesus Christ, ihatag naton ang emphasize naton doon ang importance of putting Him first in our lives. Unahon naton siya sa itong kabuhi. Labaw sang sa imo mga aktibidades sa kalibutan. Labaw sa imo mga bulaton sa kalibutan. Unaha balang Ginoo. Unaha siya bala. Prioritizing Jesus in our life. Nga kung ito tutulukon, that's so great in comparison. Ang aton balatsagon sa aton pamilya, sa aton mga inigugma, mas labaw yang aton loyalty sa Ginoo sang sa ila. Na kung punggan niya ka, nga hindi ka mag-alaga sa Ginoo, distansya ka gamay. Because I want to serve God. I want to follow Jesus. Gusto ko magtubo ang akong relasyon sa Ginoo. Prioritizing our love for Jesus. Ugali ko kaisa, ang aton gugma sa Ginoo, kung may time lang. Dasol na, kung may chimpo mga lagad ma-attend may intrata. Subong hindi na tanay. Remember the song, Return to Jesus without delay. Because God never promised of tomorrow, but He said, today. Subong na nga daan, balik ka na sa Ginoo utod. Kagtutura na daan pag-alagad mo sa Ginoo, subong pala nga daan.
Kay base, maabot na ka, Lord, buwas na ako magpangalagad, di base ang buwas, hindi na namangin aton. But if God will take our life today, hindi ka nakalabot buwas. Kag wala na sang buwas. Our love and devotion to Jesus, mangin dako ini nga bahin, ikomparar naton sa aton nga mga ginaobra, sa aton pamilya, sa aton mga abyan. Ugaling, wisa nila bayaan naton mga abyan. Paghaga sa barkada naton, lakata dito, Domingo magaling sa buong base. Ilang, i-message ko lang si pastor, Pastor, malakata mi anay, di may kasimba. Mas labaw pang imugugma sa mga barkada mo, sa activities mo sa simbahan, sa pagalagad naton sa Ginoo. If you want to be a true disciple of Jesus Christ, love people, but love Jesus more. And then, ikadua, the sacrifice of discipleship. Paano ito ni-sacrifice? Verse 26 again. Ano nga ito ang sacrifice nila? Following Jesus, nag-require sa akon, nag-require sa imo, to be willing to make sacrifices. Sacrifice may mga time, sa pagsunod sa Ginoo. Sacrifice may mga effort. Sacrifice may mga treasure for God. Nga may time at tagani, si iban nga bulaton, nga sa simbahan with a time. Sa pagsunod sa Ginoo, wala ta time. Pwede malanta kalakat kung di na gusto, kamakimo sa tanan pangitibidade sa kalibutan, nga akon sa Ginoo daw hindi ta kabalo. Nga nasidyulan tang Diyos. Following Jesus requires to be willing to make sacrifice. Sometimes, distansya sa aton kugalingon, gikan sa mga tawo, mga biyanimo, nga nakapugong sa aton spiritual growth that hinders our spiritual growth. Kamusta ato nga spiritual growth? Pila na katuig nag-alaga sa Ginoo, kamusta ato nga spiritual growth? Nag-una pa tubo ang mga bata sa aton. Nag-una pa sa ibalo sa tutulong pag-alaga sa Ginoo sa aton. Tungkol damo-damo ta barkada na nagpugong sa aton sa pag-alaga sa Ginoo. Then sila sa Ginoo dira sa verse 26, distansya. Distansya ka sa mga tao nga nagpugong sa mga spiritual growth. Discipleship may demand that we make difficult choices. Ang pagsunod sa Ginoo, ang pag-follow sa tikang sa Ginoo will demand that make difficult choices. Pangitaon tang Ginoo, kita ta pagtuo sa Ginoo, but the reward of intimate relationship, tama kadako ang kabilyanan otad. Our relationship with Jesus is to be the priority in our lives and be far above any other relationship. Mas prioridad naton ang aton relasyon sa Ginoo sang sa iban naton nga relasyon. Mas importante ang Ginoo. Amo na pinakanami utod. Kung nato tulpang doon that our relationship with Jesus is to be the priority sa akon kabuhi, sa imo kabuhi, sang sa madamo naton nga iba naton nga relasyon. Ang pamangkot sa aton sing agamo ini. Who or what do you love more than Jesus? Sino kag ano ang imo ginaygugma labaw kay Jesus? Imo barkada? Imo mga ka-works? Imo trabaho? Imo tanan sa imo kabuhi labaw kay Jesus Christ? Remember, ang trabaho may ara ka iya sa Ginoo. All that we have belong to Jesus. Kakun ginigugma nimo siya labaw pa kay Ginoong Hesus, hindi ka nakhatag dion para sa Ginoo. Basi kuhaon sa Ginoo. Kag wala ta sa memay mo. Kundi nga maghibi, ka mas Lord, nga ang ginimo maninimo sa amon. But then balik ka sa pamangkot. Who or what do you love more than Jesus? Kamusta paigugma ta sa Ginoo? Kamusta? Sakop bala kita sa paigugma nato sa Ginoo? Sakop bala kita sa aton pagsunod sa Ginoo? Or masako ta sa aton personal activities in life? Isa ni ka namin pamangkot otod. Hindi pamangkot man akong gulingon. Sino kita akon ginapikugma labi? Kag ano ginapikugma sang labi? Kaglabaw ba kay Jesus Christ? Of course, wala. We must love the Lord our God with all our hearts, with all our mind,
with our soul, with our everything. Nabilang tutuo din yung pagpalangga, not just in words, but in action. Hindi lang ihambal mo, kundi himuon tagid. If you love God, if you love Jesus, then give time for God. Hatagan tayo ng Ginoo. Sakripisyo ta para sa Ginoo. Alagad ta para sa Ginoo. Again, that first question. Who or what do you love more than Jesus? Ikadua. Kung mo tulukon ini nga bahin, if you don't love everything and everyone else less than you love Christ, then he said, you cannot be his disciple. Talapang dabala. If you don't love sa tanan nga butang or everyone else less you love Christ, mas gamay pagugma mo sa Ginoo, then you cannot be his disciple. Ano bot lingon? Damo sa kapugong sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi ta kapangalaga siya tungod nga may ginauliktan kita sa aton kabuhi. Aton bata, aton balay, aton tantanan. Kasi hindi aton bayaan. Hindi ta kaalaga sa Ginoo. But listen, kung hindi ta na mahimo inangabutang, sinisapos you cannot be my disciple. Kasi bayaan ta na. Bayaan ta na kasudun ta Ginoo. Hatagata tayo ng Ginoo. To be a true disciple of Jesus Christ, love people, but love Jesus more. Because to be a disciple, botsingon, to make Jesus our top priority. Siya nga aton nga una gid sa tanan. Ikadua, to be a true disciple, to follow Jesus, you have to carry your cross. Kaya naton pasanon ang aton nga cross. Lantaw lang nga ba niya sa verse 27. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Utod ka ni gugma. Carry your own cross. Puts lingon. Sa paghambal dira ni Ginoong Hesus sa siningabahin, pagsunod nato sa Ginoo, kusundo naton siya kag aton pasanon ang aton nga cross. Arang bugay sa Ginoo. And such grace, ang bugay sa Ginoo, tama ka malahalon, costly, because it call us to follow. Sundo naton siya. And it is grace because nagtawag sa to follow Jesus Christ. Sundo ta Ginoo si Ginoong Hesus. Kagampal pagidra. It costly because it cost a man his life. Ang kabuyan ni Jesus hatag niya sa cross. Hindi tilog lahog niya. He gave His only begotten Son, and that Jesus died at the cross para sa aton tanan. And then, it is grace because it gives a man the true life. Life nga ara sa Ginoo. Siling ni Dietrich Bonhoeffer, siya nga libro, The Cost of Discipleship. Utod, God in the person of Jesus Christ, naggaris kalibutan, kag naging kaupod sa tanan niya nga mga tinuga. Agud nga tanan nagtuo siya, tanan nga nagtuo siya kamatayon sa cross, nagangkon sang kapatawaran sa masala, and have eternal life. But remember, the Father offer of salvation is open sa tanan-tanan. Whosoever will, wala sa maginpili ng isa lang ka grupo, isa lang ka tawo, o isa ka relihiyon, but He offer for all. Whosoever will come as a free gift of grace. Kasabay balaton, grace is costly because it called us to follow. Pagsunod nato Ginoong Jesus. But, sa pagsunod sa Ginoo and being disciple of Jesus, o masumulo yun ni Jesus, set some very grabe nga mga requirements. Ang requirements sa tutuod nga kay Ginoong Jesus, requirements aton, concern naton is the quality of character and heart that focus sa Ginoo and not the quantity. Ang focus naton sa mga sumulod ni Jesus, sa tanan nga mga disciple ni Jesus,
sa tanang sunod kay Ginoong Hesus is the quality of character and the heart that focus on Jesus rather than the quantity in numbers. Anong irony? Pag abot sa aton, jutay naman na sila, hindi na mag-attend sila, kajutay sila. Ilan, damo-damo yung number. Kaya ang mga tao, ambot din na naghalin, una-una, nga kung jutay lang, pigaw na. Ilan, damo-damo yung nag-attend. But listen, again, are ang requirements. The requirements of true discipleship of the Lord Jesus Christ is more concerned with quality of character and the heart that is focused on Jesus rather than quantity in numbers. Wala siya ga-focus sa kadamuon sa mga tao, ga-focus siya sa quality sang kinaiya sang tao, at puso na focus sa Diyos. Ano mo nang piti kadamo, kung ang timbang nga batasan, hindi mamakaon. Di ba lang? Amo nang focus siya sang pagsunod sa Ginoo, ang aton karakter, ang aton qualities ang karakter. Kamo sa aton karakter karon? Kamo sa aton mga pamatasan? Mga bataan, kamo sa aton pamatasan? Do we respect sa mga tigulang sa aton? Do we respect sa mas magulang sa aton? Kamusta ang aton batasan? Then we enjoy nga dami siya damo sila dagat atin sila worship services. Kamo sa ilang batasan? Kamo sa atong napakita sa Ginoo? Kamo sa atong kabuhi sa guwa sa simbahan? Nga kung Domingo do kabalaan gid sa aton, pro Lunes sa Sabado sino kita? Gano kita? That is the character, the quality of character nga na-focus sa Ginoo. Nga biskan balis karon man nimo na ihaboy mo kundi nga magkanto ina nga bata masaligan mo ni kay may character siya nga nami nga character. This is the discipleship. Ang focus hindi ang concern naton hindi ang quantity of numbers but the quality of the character and the heart that is focused on Jesus. Kaya kung na-focus ka sa Ginoo, bisan ano pa na ang istorya batian mo, ano pa na problema to bangon mo, you enjoy in following Jesus. Wala ko pag-alam sa ginahambal mo sa akon because I'm focused on Jesus. Kung na-focus ka lang sa kadamuon sa ginagupod na simbahan, jutay nga problema, matransfer ka. Because hindi na amo nga karakter sang disciple ni Jesus. Ang tutuod nga sumulod din ng Jesus, ari iya nga character quality. Focus on Jesus, not on the quantity. Salvation means coming to Christ adlaw-adlaw and take up your cross daily. But discipleship means carrying one's own cross and dying to self in progress to our Christian life. Kung gusto ka magtubo sa imo pag-alagad sa Ginoo, then imo ani. Sundo nato ni ang aton character. May mga bataan sumong di nakabalo magrespeto sa mga mas magulang sila. May mga bataan sumong bungguan mo lang sa dalan, di kasi mayong gabi. Bisa daw kibuta sila, nga gagapang gabi ka na. Kibuta ang ginikanan mo. I thank you, kibuta ang ginikanan mo, nga mayong udto ka na. Kaya kadamo sa mga bata, makibot ka na, wala na gid ga respeto. Wala na lang. Di nato na karakter. As followers of Jesus, we need to develop that character nga na-focus sa Dios. Utod ka ni gugma. Makita naton ining kamaturan sa itong kabuhi. Sindra, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Doon mo masambal nga, Diyos ko, Diyos ko. Kagatawag sa ngalan sa Ginoo, gasimba man sila, gapangalagad man sila, puti wala gahimo sa buton sa ngamay. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And cast out demons in your name? And do many mighty works in your name? Di ba la, Lord, kayo mo man kami sini? Gaupod man kami sini? Gasugid man kami sa imong ngalan, gamay sa imong ngalan? And then, will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Sila sa King James version, you workers of iniquity. Palayo ka mo sa ako, Jesus Christ. Wala ko kilala sa imo yan. Utod ka ni gugma.
isa na kada ko nga bahin sa ito kabuhi. Not just magsiling ka, Lord, Lord, but then, paano natin gisunod ang Ginoo? Paano sa ginsunod? Sa ito adlaw-adlaw nga pagkabuhi, paano ito sa gisunod? To be a true disciple, to follow Jesus, you have to carry your cross. Ano pa gining katatlo? Then I will close. To be a true disciple, to follow Jesus, you have to renounce everything and die to self. Verse 33. Lato balay mga Bible in verse number 33. Ano ginambal dira sa verse 33? Everybody, ato nga basahon. Ara sa ato nga screen. Luke 14:33. Everybody, begin. In the same way, kung ara sa ato, hindi na ito mag-give up ang tanan nga butang ara sa ato kabuhi, you cannot be my disciple. Renounce everything and die to self. Ano pang ara sa imong wala matugyan sa Dios? Ano pang ara sa imong wala mo masikway? Ano pang ara sa ato kabuhi nga wala nato natsikway, kaya wala tayo nag-give up pinagabutang, nga hindi nato masunod pag-alaga sa Ginoo? And Jesus said, ikaw nga sumulong ni Jesus niya, dapat isikway na to ng tanan nga nagabugat lang sa ato, nagpabugat lang sa ato. Ano ina? Ato mga practices, mga vices, expressions. Pastor, expression ko lang manaya ang panaguob. Expression. Kada mo yun, ay! Oh, gagawa gano'n dayon ang mga you depart from me. No? Expression ko lang na, Pastor. Yes. Expression talaman na. But then, we need to renounce everything to thyself. Kagsundo ng Diyos. Kinahanglan natin isikway ang tanan. Ano pa nang arasin mo, wala mo masikway sa wala mo masikway. Wala pa yung mo talikdan. Hindi ka, Pastor, nga ako nakamot nga to, wala ni mbala matugmawan. That's why, dasi ka manumbag kung daw si Bogs ka kag si Cordapia nga nangurob lang dayon, gamay lang ni Prince, nangurob dayon. Wala pa ni mo tugyan sa Ginoo na, wala pa to na nasikway ina, sikway tanan. Ano ang ara sa akon, ano ang ara sa imo, nga wala pa naton masikway, wala pa naton talikdan. Ano pang ara sa aton naton talikdan? Renounce everything. Therefore, utod ka ni gugma, as you renounce everything. Siling na ang verse, so therefore any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Tulo pang dabala ang ginambal ni Jesus Christ. In verse number 33, all in. Ano tanan sa verse 33? Following Jesus is an all or nothing commitment. Pwede nga mangin wala ka sang commitment sa Ginoo. Ano pang wala nimo nakuha dira? Sa aton mga young people, sa aton tanan. No, sa aton tagsagsaman ka mga upod naton karon via sa aton nga FB Live. Daw na mo pagid ko sa nakita ang mga post sa social media. Nga pwede lamang kaka-post sa imo nga mga kung ano dara, nga nang may ara ba lang nga pagka-disintiman ba lang? Hindi daw halos mag-uba na iposo pa sa social media. And yet you said, I'm a faithful follower of Jesus Christ. Makita ba lang si Jesus? Ara ba lang si Jesus sa aton? Kung magpangakig ka da, i-post mo da sa Facebook mo, is Jesus is there? Ara Jesus dira? Ano pang wala ito masikway? Isikway ito tanan, talikdan ito tanan. Agod nga magpadayon ito pag-alaga sa Ginoo. Utod ka ni gugma. At statement na sa verse 33 sa niya Jesus Christ, to the great crowd around Him, nagliso si Jesus na siling, if you are going to stick with me, if you are going to follow me, you must renounce all that you have. Doon mo kasunod kay Jesus. Ginbalikin niya, madamong mataw siling niya, okay, gusto ko magpabilin sa akon, gusto magsunod sa akon, isikway mong tanan may ara ka.
Talikdan mo ta may ara ka, sunod ka sa akon. Anong imo kalipay? Ano ato ginakalipayan sa kalibutan? Si Kweta tanan, no? Verse 33, utol gigma, call us to turn our back on anything that would oppose to our faith. Amo ni utod, ang pagpanawagan sa akon, pagpanawagan sa imo, nga aton talikdan ang tanan, nga mabutang, nga upo sa aton pagtuo. Upo sa imo gintuuhan, gintuhan. Kita nga mga Baptist, damo ta ginapatihan sa Biblia, pero way man nato na practice. Kung magmasakit ta, din dagakanto. Instead to go the doctor, din dagakanto. O, kanto ta sa mga quack doctors. Ay, may ginano ka, maginlapakan ka tong nalapakan mo. That's why nga nagubagtiil mo. May ano ka to, that's why no. Latobi sa Biblia. Anong tabo na sila? Anong gingin mo sa Ginoo sila? Di ba? That's why kita mo damo ta sa mga practices nga wala sa Biblia, okay, let not the sun goes down, nga hindi mag-uuntat ang kaakig mo. Pila na katuig ngayon ang kaakig, way gapo madula. Pila na kadlaw ang nagtunod, way gapo nadula ang kaakig naton. But then we believe, okay, we are to follow Jesus. Utod, kung ano may naisikway nato ng ibahin. That's why si Holt nginingi sa katao diri nga nagsulat sang libro. Say ni Hofer, I believe we're holding back as the church in our days. Sila ni Hofer, nyagapati ko sa aton simbahan karon, amo ni ato inhoptan. Especially, aton pungsod, Pilipinas. We believe that Pilipinas is the only Christian nation in the country. Only Christian nation. Christian gid ba ang Pilipinas? Di ba? Nga ako mag-flag ceremony, ang pangamuyo, kanta na lang. Pangamuyo na how? Okay, let us bow our heads and let us pray. Nagkanta lang. Our Father, who art in heaven. Tapos na pangamuyo. Pangamuyo to? Lain na pangamuyo, lain ang kanta. Di ba? Especially sa ato, now, with all respect, sa ato ng mga public agencies. Makata, how great thou art. Okay. Remain standing for the invocation. How great thou art. Tapos, wala na. Uy, amo naton pangamuyo? No. Even Christian circles, nalatunan na. Ang pag-amo sa Christian circles, sa mga Christian circles, amo man lang gihapon, makanta lang tapos na. Hindi na amo yan. Remember, prayer is worshiping God. Ang pangamo, not just talking to God, but prayer is worshiping God. And every time I opening prayer, ginaya, hindi na kay kanta. Wala man naman sa kanta, kay sakto man na, kanta man na. O galing, kung magamba ka opening prayer, pangamuyo ginaya utod, hindi na kanta. That's why ato na i-check. I-check ta na. Kagisa sa aton nga generasyon, sa aton sa mga generasyon, daw na lipantatas pang kay Jesus, fully following Jesus. That's why, damo division sa church. Kaya ang focus naton, kung saan pinakanaming nga leader. Remember, a true leader never divide the church. Kung utol pang doon, utod, si Jesus Christ, ang ambal niya, nagkareceive to unite. Mag-isa ang tanan. Hindi kay damage mong isa, kadubaon mong isa. No. Hindi na mo. And we need to renounce everything. In the next generation, anong next generation matabo sa aton sa Pilipinas? Anong next generation matabo sa Kaliling? Generation nga napabayaan na lang? Nga okay lang magsimba sa aga, pagka-udto, pagwasimbahan, kadto sa Tiangge, kung ano ginihimo naton? Amo na nga generation gusto naton? Hindi. That's why utod, balikon tani. Ihambal na tulad sa tugulingon. We need to renounce everything. Ina mga butang hindi nakapamuot sa Ginoo, kuhaon nato nina. And I believe
Reason why? Because we've exchanged biblical gospel that is all Jesus above everything in the world. Kay nahadlok ta nga akigan ta sang aton mga leaders. Nga kung tayo manigihambas ang pulong sa Ginoo, way natong ginsunod because we follow our leaders. Our leaders, they are but men of God. Hindi sila Diyos. That's why sundo nato yung Ginoo. Ang natabo galing sa aton kalibutan na muna, na doon natutuod na gospel. You know what? Ano tabo sa atong kalibutan karon? The gospel that prostitutes Jesus. Why? We seek of comfort and power and politics and prosperity in this world. Kag wala na si Jesus Christ. Wala matagaan focus ang Ginoo. Ang focus kung paano mag-uswag ang kalibutan, mag-uswag ang aton nga pungsod, ang politics, ang power, ang prosperity sa kalibutan. We don't focus on Jesus. Renounce everything and focus on God. We need to repent and to follow Jesus. Sundon naton siya. Ano ang palabuton sang simbahan? Ano palabuton sang kaliling? Ano palabuton sang kawayan? Ano palabuton sang Pilipinas kung wala na nag-focus kay Jesus ang tanan? Pasukutan lang naton gyapon ang pagbangig-bangig kay pagbenbahin? Hindi. Hindi namong gusto sang Ginoo. Ang gusto Ginoo may ipag-isa sa tanan. A future where experiencing the unity because Jesus died for all of us. A future where we are turning the tide on centuries of racial divisions in the church. Hindi ta napapasok tanotod. That's why amo na ako ginasiling. Lapit na eleksyon. October 31 na. Ang pimi na akong ginapangamuyo, hindi pagubaan yung relasyon, si sa kaadlaw lang ang eleksyon. Isa lang kaadlaw eleksyon, hindi pagubaan relasyon nyo. Sumo pala nga daan, maguba na ang relasyon ta kay lapit na eleksyon. Hindi, baida. Ano nga pala Jesus? If Jesus is the center of Galilee, if Jesus is the center of Kawayan, if Jesus is the center of the Philippines, we must unite tanan. Mayunite tanan, maisa tanan. Because ang manang luyag na ni Jesus, ang manitutuod nga pagsunod kay Ginoong Jesus. Utod, the last question for us today. Is Jesus both Lord and Savior in your life? Siya bala imo Diyos, kag manluluwas? Oo, pastor. Permitting ta sa Merkules. Katid ta sa Wibis. Kwarta sa Sabado. Sundon tang Ginoo. Is Jesus both Lord and Savior in your life? He is our Lord. Kung siya, atong ginasundanan. Pero kung Savior mo lang siya, bayad na, luwas naman ko, bahala, pag gusto ko kunimuon ko, kaya luwas naman ko. Hindi. Again, is Jesus both Lord and Savior in your life? Will you love Jesus more? Will you carry your cross? Will you lose your life para sa Ginoo? Abyan ka ginigugma. To follow Jesus is to acknowledge that all we own belongs to God and is at His own disposal. Tanan nga ara sa aton iya sang Ginoo. Siya lang ang may ginatarong magkuwas na hindi kita. Utod kay nigugma kabay pa unta nga aton initalupang don kag aton nga sundon ang pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ta mag-apas ang kwarta nga ginatag sa aton sa simbahan. Kundi apason naton ang tutuod nga pagpangalagad sa Ginoo. Kag sa aton tanan nga may nigugma sa adlaw, hindi kita mag-apas sang kalipay sa kalibutan or mga kasadyahan nga ara sa aton palibot naton. Kundi aton apason ang tutuod nga pagtuman sa Ginoo kag pagsunod naton sa Ginoo. May ngagagit sa aton tanan si adlaw magapangamuyo kita. O Dios, salamat sa imo nga pagambal sa amon sa adlaw. Gusto kami nga mangin sumulunod nimo
apang damo pa Ginoo sa mga butang sa makabuhi nga wala pa namon natalikdan, nabudlay kay magsikway, nabudlay kay magtalikod. O Diyos buligi kami, nga mangin maminatudon kami sa amon nga mga pagpamalagad, mangin maminatudon kami sa mga pulong nga amon ginabuhian, mangin maminatudon kami sa mga pagsunod sa imamay. That truly, O God, will focus on you, in you, kag sa imo gid lamang. O Dios buligi ang hindi mauturan. Kabay pa Ginoo nga sundon ka namon sa among tatag sa kamakabuhi. Higugmaon ka namon labaw sa higugma namon sa mga butang sa kalibutan. And will carry our cross, mga kabugatan, sa pagsunod Ginoo sa imo. Buligi ni Gud ang congregation. Ikaw gid ang mag-upo sa congregation o Dios nga mag-focus kami sa character quality in that the quantity of numbers. Nagud makita Ginoo si Jesus sa among tatag sa kamakabuhi. Buligi kami tanan sing adlaw Ginoo. Tanan namon nga mga kabdanan sa pag-upod man sa amon nga mga viewers, tanan nga mga followers sa sining amon nga broadcast. O Ginoo ikaw gid ang magabulig man sila may. That truly imo gipangayo sa amon ang amo tutuon nga pagsunod sa imo. Updi kami sa siging adlaw, kag kutob Ginoo sa mga sunod pagid nga may adlaw, nga kami mga pangalagad sa imo, nga mahimo namon ini, amat-amat Ginoo, ma-practice namon ini, ang pagkamaminatudon sa amon pagpangalagad sa imo amay. Salamat gid, pinapo namo sa maluluwa si Kristo Jesus. Kabay pa.